Noong nakaraang buwan, dahil siguro sa sobrang ingay na at nakabinbin na nga yung usapin, kasalukuyan pang dinidinig ng Korte Suprema, biglang nagsabi ang Pangulo natin na ibalik 60 billion na pundo na kinuha nila from PhilHealth. Mga kaibigan, ang pagbalik sa mga pundo, hindi yung buong 60 billion na ibig sabihin niya na ibalik niya ng buo sa PhilHealth. Ang sabi ng Department of Budget and Management, ibabalik ang naturang pundo sa darating na 2026 General Appropriation Act. So, ang ibig sabihin, manggaling daw sa pundo ng National Government Fund sa General Appropriation Act, manggaling ang pundo galing sa savings daw ng mga iba't ibang ahensya sa gobyerno. Doon kukuhanin ang 60 billion na para ibalik doon sa PhilHealth. So mga kaibigan ko, para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Yung kinuha nila ng pundo buo, pinasok sa Bureau of Treasury, pinasok sa General Appropriation Act doon sa 2024. Kasama na, napasama na yun sa budget. So, ubos na yun. Baka kasama na doon yung mga kickbacks na mga pumutok ngayon ng mga flood control projects. Kasi ang direction noon, yung purpose noon is National Government Infrastructure Projects. So, ibig sabihin, kalsada, tulay, flood control, lahat ng mga infrastructure projects sa gobyerno, nakalaan yun, yung 60 billion. Pati, health facilities, health center, hospital, kung ano pang mga pasilidad na pangkalusugan. So, pinasok nila doon sa 2024. Ubos na yun, mga kababayan ko. So, ngayon, kukuha na naman sila ng panibagong pundo, yung makukuha nila for 2026 fiscal year. Doon nila tapyas-tapyasan yung mga iba't ibang ahensya, doon sila kukuha ng 60 billion para ikapal doon sa 60 billion na nakuha nila sa PhilHealth. Grabe, no? Kinigisa tayo sa sarili nating mantika, mga kababayan. Mabuti na lang naagapan ng Korte Suprema yung 29.9 billion na hindi na nila pinalabas. Mantakin mo yan, mga kaibigan, mga kababayan, kung paano tayo nilustay ng sarili nating mga pinuno. Okay lang sana kung napunta sa tama yun. Pero sa pumutok na isyo, doon yung doon yung taon na yun nung nakarang taon yung pinasok nila yung 60 billion doon So wala na yun. Lusaw na yun. Kasama na yun sa pumutok na isyo ngayon. Paano tayo makasuporta sa kasalukuyan nating administrasyon? Ganito ang ginawa nila sa atin. So, itong mga may makapangyarihang mga tao na involved talaga dito, napakamahalagang papel ang gampanan nyo dito. So, parang awa nyo na. Makikiusap kami sa inyo. Kayo ang mata namin sa usaping ito. Sana maibalik at sana maiayos ang pagbalik ng pundo na yon. Although galing sa gobyerno pa rin, parang ginigisal tayo sa sarili ng mantika, pero sana naman maiayos ito. Bureau of Treasury, kasi
sa inyo nilipat ang pundo eh. Kayo ang unang sinisidlan sa pundong ito. Sharon Almanza, ma'am, bantayan niyo po mabuti, ma'am. Department of Budget and Management, Amina Pangandaman, PhilHealth, President Emmanuel Edisma, Kuha Commissioner Douglas Michael Malilim. Mga sir, mga ma'am, parang awa nyo na po. Bantayan ninyo ito. Bantayan nyo mabuti yung kaban natin, kaban ng bayan. Kasi kayo yung inaatasan ng taong bayan na magbantay sa ating yaman. Sana naman huwag niyong biguin ang mga sambayan ng Pilipino. Kayo may kapangyarihan ang magpoprotekta sa kaban ng bayan. Sana naman baguhin na ninyo yung mga mindset ninyo na even the highest person in our land, kung may napansin kayo na hindi tama, kailan pa ba tayo gagawa ng para sa ikabubuti ng ating bansa? Huwag kayong basta-basta magpapadala sa mga anumang mga anomaliyang ikakasira sa ating bansa, ikakasama sa sambayan ng Pilipino. Manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam, manatili tayong makikilahok sa mga usaping nangyari ngayon sa ating bansa. Patuloy nating pagdasal ang ating inang bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay ang Pilipinas!